Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mga kababayan, handa na ba kayo sa isang biyahe na literal na nagpaikot sa mundo? Oo, tama ang narinig nyo. Sa ngayon, sa episode with History with Carl, balikan natin ang isang epic adventure na nagpabago sa ikot ng mundo. Ang unang paglalakbay, paikot ng mundo nila Ferdinand Magellan at Juan Sebastian Elcano. Sino nga ba talaga ang bida? Si Ferdinand Magellan na hindi natapos ang biyahe o si Juan Sebastian Elcano na nag-uwi ng tropeyo? Tara, tuklasin natin. Taong 1519, naglayag mula Seville, Spain, ang 5 barko. Ang barko ng Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, at Santiago. Ano ang layunin? Hanapin ang pinakamabilis na ruta papunta sa Spice Islands ng Indonesia. Sa pamumuno ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na nagsisilbi sa mga Espanyol. Ang misyon ay puno ng pangarap, intriga, at syempre, mga hamon. Unang hamon, tumawid sa Atlantic Ocean. Walang GPS, walang Google Maps, puro instinct, bituin, at dasal lang ang puhunan. Matapos ang ilang buwan ng biyahe, nakarating sila sa Rio de Janeiro sa South America. Pero hindi pa ito ang finish line. Sa wakas, tagpuan namin ang makipot na daanan ito. Madila isang lagusan patungo sa kabilang dako ng mundo. Isang daan puno ng panganib, ngunit nagbigay daan sa amin sa tagumpay. Ngayon, ito ang highlight. Makinig kayo ah. Ang pagtuklas ng lihim na lagusan, ang Strait of Magellan sa dulo ng South America. Ang pagdaan dito ay para ka nagmamaneho sa EDSA. Tuwing rush hour, makipot, babaha, at nakakakaba. Pero nagawa nila ito. Subalit, ang kanilang tagumpay ay hindi pa nila nakakamit. Pero teka muna, paano ko bababa dito? Mani! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Opo, Nay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Ah, dato puti. Akin na yan, dato puti! Galing mo sumapak, man. Nay! Nay! Champion ako! Bumili ka ng suka! Champion ka na! Yung mukhasim! Ang dato puti po. May asim pa si Mami. Gato puti! Ito ang champion! Susunod, ang pagtawid ng tao sa Pacific Ocean. 3 buwan sila naglayag. Walang fresh na pagkain, wala rin tubig. Ang resulta, alam nyo na, maraming namatay sa gutom. At scurvy, parang reality show na walang premyo. April 1521, nakarating sila sa Samar at Cebu. Nagkaroon sila ng All-Star World Cup courtesy of Raha Humabon. Pero ito ang twist. Pinilit ni Magellan na makipaggera kay Lapu-Lapu sa Mactan. Alam na natin kung paano natapos yon. Siyempre, epic fail. Nakakita kami ng isang labanan na nagdulot ng trahedya. Ang aming pinuno, si Magellan ay bumagsak sa harap ng mga sibat ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Noong Abril 27, taong 1521 sa isla ng Mactan, isang sagupaan ng magbabago ng kasaysayan. Sa isang panig, si Lapu-Lapu, ang matapang na dato ng Mactan. Kasama ang kanyang daang-daang mandirigmang walang takot, handang ipagtanggol ang kanilang lupain. Sa kabilang panig, si Fernando Magallanes, isang mananakop mula sa Espanya. Pwede ng mga baril at espada, naniniwala siyang madali niyang makakasuko ang mga katutubo. Ngunit nagkamali siya.
Habang lumulusong ang mga sundalong Espanyol sa mababaw na tubig, sinalubong sila ng ulan ng palaso at sibat. Mabilis at matalas ang pag-atake ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Bagamat may mga sandatang bakal ang mga Espanyol, hindi sila sanay sa ganitong labanan. Sa ilalim ng araw ng Mactan, nagtagisan ng tapang ang dalawang panig. Si Magellan, sugatan at nakakalibutan, ay pilit tumalaban, ngunit sa huli ay bumagsak dahil sa tama ng palaso na may lason. Sa araw na iyon, ang Mactan ay nanatiling malaya at si Lapu-Lapu hindi lamang isang pinuno, kundi isang alamat ng ating kasaysayan. Magellan, dead on the beach. Ngayon, nag-enter na si Don Sebastian Elcano. Siya na pumalit kay Magellan matapos ang trahedya. Sila ay nagpatungoy patungong Molucas para makuha ang A pesar de todas las pruebas, completemos la misión y nos elevamos. ¡La victoria! Sasabi na ito yung sa'yo. Sa wakas, noong 1522, matapos ang 3 taong biyahe, bumalik ang barkong Victoria sa Seville na may 18 na nalalabing tauhan mula sa 270 na nagsimula. Imaginein mo yun, from 270 to 18. Ang survival rate parang exam sa calculus. Kasama sa mga nagbalik ay si Elcano, ang naging simbolo ng aming tagumpay sa kabila ng mga napakaraming sakripisyo. Ano nga ba ang impact sa unang paglalayag na ito? Pinakita dito na bilog ang mundo at nagbukas ito ng mga bagong ruta ng kalakalan. Ang Pilipinas, naging bahagi ng global na eksena. Pero, sino nga ba talaga ang bida? Si Magellan na nagsimula ng lahat pero hindi nakatapos, o si Elcano na nagtapos ng misyon? Sa kasaysayan, mahalaga silang pareho. Si Magellan ang nagbigay ng pangarap, pero si Elcano ang nagdala ng tagumpay. Kaya siguro, dapat nating kilalanin silang dalawa. At ano nga ba ang nangyari sa mga natirang 18 survivors? Kabilang si Elcano sa mga nagbalik at kinilala bilang bayani ng Espanya. Yung kilala ng pagkakas mga kiligili. Kaya't ikaw, kung nahihirapan ka sa pagko-commute o sa pagsakay sa MRT, isipin mo na lang ang nangyari sa ekspedisyong ito. Hindi lang ito history ng Espanya. Ito rin ang simula ng ating pagtatalakay sa global history. Ako si Carl De Vera. Salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng History with Carl. Yes! May kita pala. Hindi, nakat na niya. Hindi. Stress. Rog!